kabiyang, it's me, your Mama Rani, ang survivor ni Wakwak ang puso, and welcome back to my YouTube channel. Yes, hello, welcome to my channel. Ganon. So ayun nga guys, for today's video guys, ikukwento ko sa inyo yung experience ko sa sakit kong rheumatic heart disease. Ikukwento ko sa inyo kung saan ba siya nanggaling, kung paano ko siya nakuha, inborn ba siya, tsaka paano ko nalampasan yung mga pagsubok dun sa sakit ko na yun. Kaya tara, samahan niyo ako. So ayun nga guys, mapapansin nyo dyan sa thumbnail na open heart surgery, tapos ano yun, nakalagay dyan, fourth life, and paano kayanin yan. So, nakikita nyo naman siguro dyan sa mga screen nyo na ito, nakikita nyo yan. Yan. Mahaba yan ang lampas dyan sa tiyan ko. Yan yung simbolo ng pagiging isang matapang ko. Ganon. Kung yung nalampasan ko yung open heart surgery na ginawa sa akin. At syempre, sa gaya nga ng sabi ko, pang-apat ko ng buhay to. Kaya ako, feeling ko ako yung pinakamaswerteng tao dito sa mundo. Sa totoo lang, isa ako sa mga pasyente ng Philippine Heart Center. Tapos, last December 10, nag-undergo po ako ng open heart surgery. Kaya ayan, nakikita nyo, ito yung lamat na yan. Hanggang sa tiyan ko yan. Iyan yung simbolo ng isang pagiging matapang kong tao. And, kinoconsider ko yung sarili ko na isa sa mga pinakamaswerteng tao na nandito, na nabubuhay sa mundo. Kasi, syempre, yung bigyan ka ng 4 na buhay, parang sobrang swerte mo na yun kasi hindi naman yun nararanasan ng iba. Kasi yung iba nga, bigla-bigla na lang nawawala sa mundo nang wala namang magandang dahilan. Pero ako, tingnan nyo naman ako, buhay na buhay, syempre, bibong-bibo at bibong-bibong bata. Ganon. So, ayun guys, bago natin pagtsikahan yung experience ko sa open heart surgery, alamin muna natin kung ano yung rheumatic heart disease. Ang rheumatic heart disease, sabi dito, is a condition in which permanent damage to heart valves is caused by rheumatic fever. The heart valve is damaged by a disease process that generally begins with a strep throat caused by bacteria called Streptococcus and may eventually cause rheumatic fever. So, ayun yung ibig sabihin ng rheumatic heart disease. May English siya, so i-google nyo na lang din. Tanong kayo sa mga doktor kung ano ba yung ibig sabihin ng rheumatic heart disease para mas malawak yung kaalaman nyo. Kasi sa case ko, ang problem kasi nung heart ko is, yung heart ko lumalaki. Kasi sabi nila, dapat daw yung heart natin, silaki-laki ng kamao natin. Yung akin kasi, mas malaki siya sa kamao, tapos sira yung 3 kong valve, yung mitral valve, aortic valve, and tricuspid valve. Ayun. So, tas yung isa medyo na-damage na din, kaya kailangan na talaga akong operahan. So ayun nga yung problema ng heart ko. Ngayon naman, alamin naman natin kung paano ko siya nakuha. Inborn ba to o hindi? So sa case ko, na rheumatic heart disease, hindi po siya inborn. Kumbaga, nakuha ko lang siya year 2009. Kasi bata pa lang talaga ako, sakit ko na yung tonsillitis siya kaubo. Tapos, yun pala, napag-alaman ko doon sa heart center na kapag napapabayaan natin yung ubo at saka tonsillitis natin, maaari itong mapunta sa rheumatic heart disease, especially yung tonsillitis kasi nga bacteria. Yung bacteria na yon, sumisira pala yun ng mga valve ng heart natin. Kaya kung may kamag-anak kayo or may kakilala kayo na may sakit sa throat or lalamunan, sabihin nyo sa kanila na aalagaan nila, huwag nilang pababayaan kasi kagaya ko na napabayaan, napunta ako dun sa sakit kong rheumatic heart disease. Syempre, hindi na natin ibabalik yun sa dati. Nangyari na nangyari, sabi nga, diba? Ganun. So, ayun nga, year 2009, na-detect ako na meron akong rheumatic heart disease. Kasi, nagkaroon ako ng lagnat, tapos inuubo ako ng malala. Tapos, isang gabi, inubo ako ng bonggang-bongga, ganun. Tapos, nagulat ako, pag ubo ko, biglang may lumabas na blood. Siyempre, natakot ako, tapos natakot yung tita ko. Kaya kinabukasan, nagpa-check up agad ako. Tapos, lumabas sa check-up ko, nagpa-x-ray ako, kasi nga baka akala TV. Lumabas sa x-ray ko, enlargement of heart. So, ayun. So, after nun, nirecommend ako sa isang cardiologist. Kaya doon din sa lugar namin doon sa Cavite, pumunta ako sa isang cardio, tapos nagpa-second opinion ako kung ano nga ba talaga yung sakit ko. Tapos, lumabas nga doon na meron akong
rheumatic heart disease sa tulong ng 2D echo. Ayan. So, sa mga may sakit sa puso, alam nila yung 2D echo. Yung 2D echo po, yun po yung parang ultrasound sa puso, parang sa mga buntis. Kaya lang sa amin, yung heart namin, yung ino-ultrasound, tinitingnan kung ano yung status, kung lumalaki, sira ba yung valve or ano. Yun, yung tinatawag na 2D echo. So, sa tulong nun, nalaman na meron akong severe rheumatic heart disease. So, malala na pala yung akin. Kaya naman that time, first year high school ako nun, bago pa lang akong kapapasok pa lang, bagong pa lang ng school year. Napa-stop ako kasi masamang balita, sinabi sa akin ng doktor ko na pag hindi ako magpa-opera, 1 taon na lang ako na mabubuhay. So, ang ginawa ko, nag-stop na ako ng pag-aaral. Hindi ko na tinuloy yung first year high school ko. Tapos, syempre, nag-enjoy na lang ako. In-enjoy ko na yung buhay ko kasi baka anytime, kunin ako ni Lord. So, syempre, natakot ako sa taning. Tapos, nag-pray na lang ako na kung anong plans ni Lord sa akin, gabayan niya ako sa laban ko. So, ayun, 1 taon ako nasa bahay, minsan nasa labas, ganun. Ini-enjoy ko talaga yung bawat oras, bawat segundo, bawat minuto ng buhay. Kasi syempre, yung 1 taon na taning, parang napakabilis lang nun. Hindi mo mamamalayan na 1 taon na pala. Tapos, baka bigla nga, anytime, hindi pa ako umabot ng 1 taon, di ba? Kasi syempre, hindi natin masasabi kung anong plano ng Diyos sa atin. Kaya, tas, yung habang nagpapagaling ako, nagagamot pa din naman ako noon kahit may taning ako. Syempre lumalaban ako para sa future, ganun. Kasi syempre, kailangan nating matutong lumaban kung ano yung bagay na pinagdadaanan natin. Hindi tayo dapat nagpapatalo. Kaya, ayun, syempre, nagpapagamot ako, nagpapacheck up pa din ako kahit may taning na ako ng 1 taon. Tapos, labas-masok ako sa ospital noon. Talagang hirap na hirap din ako sa paghinga. Talagang hinahapo ako lagi. Kaya minsan, hindi ako masyado nagkikikilos. Tapos, one time, sinumpong na naman ako. Parang nasa kalsada kami noon. Kasama ko yung lola ko noon. Tapos, parang nahirapan akong huminga. Tapos, nataranta yung lola ko naman noon. Kaya, dinala na ako sa heart center. Kasi nga, yung doktor ko sa Cavite, talagang nire-recommend niya na ako sa heart center. Kaya, yun. Pinush na namin na makapag-heart center ako. So, 2009 hanggang 2012, pasyente ako ng Philippine Heart Center. Tapos, doon nga, sinabi sa akin, nung unang-unang punta ko sa heart center na kailangan ko na nga magpa-opera. Kaya lang, ang kwento kasi sa akin ng doktor ko that time, na kung magpapa-opera ako, 50-50 yung chance ko. 50% mabubuhay ako, 50% yung chance na hindi rin magiging successful yung operasyon. At syempre, sino ba naman yung magpapa-opera na isusugal yung buhay sa 50-50, di ba? Kahit ikaw, matatakot ka, di ba? So, that time, nung time ko, natakot talaga ako. Kaya, hindi ako makumbinse noon na magpa-opera. Kaya, ginawa ko, nagpapagamot lang ako, nag-herbal ako noon, nagtawag dito kung ano-anong mga dahon-dahon ininom ko kasi yung lolo ko ay nagagamot. Tapos, kung ano-anong iniinom ko na pwedeng halaman na pwedeng makapagpagaling sa akin para lang malabanan ko kung ano yung pinagdadaanan ko. Kasi sabi ko nga, hindi sa taning ng buhay at hindi doon sa sakit, titigil yung buhay natin. Matuto tayong lumaban. Palagi tayong lalaban kasi palagi namang may Diyos na dadamay sa atin kung ano man yung pinagdadaanan natin. So ayun nga, syempre dahil ang lakas ng pananampalataya ko sa Lord, nalampasan ko yung taning ng buhay ko. Kaya sobrang thankful ako kasi yung 2009 na tinaningan ako ng 1 taon, nabuhay pa ako ng matagal. Hanggang ngayon nakikita nyo naman, di ba? Wala naman kayong mapapanood na mamarani kung tegi na ako, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, matuto tayong magdasal, matuto tayong lumaban kasi walang imposible sa Diyos. So, ayun nga, after ko malampasan yung taning ng buhay ko, syempre, tuloy pa rin ako sa paggagamot ko kasi ganun pa rin, may sakit pa din ako, severe rheumatic heart pa din. Kaya lang, tuloy yung gamot ko, nagsabi ko nga, nagiinom ako ng mga halaman, meron akong regular check-up sa heart center, tapos syempre, kinukumbinsi pa rin nila ako na magpa-opera, pero syempre, hindi pa rin ako kumbinsido. So, habang nagpapagaling ako, pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko, kaya doon, nag-high school na ako kasi
Gusto ko kahit paano high school matapos ko man lang. So, ayun, first year, second year, natapos ko, third year, tapos fourth year. Yung fourth year ko, yun yung pinaka-worst na journey ko sa sakit ko. Kasi that time, year 2012, parang nag-school ako ng 2 linggo lang yata akong pumasok. Diyos ko. Kasi lagi ako nasa ospital, labas-masok ako. Parang pagkalabas ko, mga ilang araw lang ako sa labas ng ospital. Tapos, ipapasok na naman ulit ako. So, ibig sabihin, malala na yung sakit ko talaga. Tapos, nasa ICU ako that time. Tapos, one time, tawag dito, sinumpong ako. Nanggaling ako sa CR. Tapos, paghiga ko, biglang yung heart ko, biglang nag-palpitate ng malala. Talagang, parang 150 up yung pulse rate ko talaga. So, yung higaan ko, gumagalaw siya sa sobrang lakas. Tapos, as in, nag-blackout ako noon. Tapos, parang naririnig ko na lang yung mga doktor ko. Parang may umiiyak, basta ganun yung naririnig ko, may umiiyak, may nagkakagulo. Sinabi ko kasi sa mga doktor ko na kung ano yung mangyari sa akin, ayaw na ayaw ko yung ibobomba ko, yung bubombahin ba, yung ginaganon-ganon. Ayaw ko nun kasi parang, for me, ayaw ko pahirapan yung sarili ko. Kung mabubuhay ako, lalaban ako. Kung hindi na kaya, edi pahinga na, ganon. So, nung nag-blackout na ako noon, siguro sobrang sumpong ako noon. Na 50-50 talaga ako. Kaya lang, sabi nila wag akong pipikit. Pero pumikit ako, tas nagdasal ako. Sabi ko, Lord, kung oras ko na, kunin mo na ako. Pero sabi ko, hindi pa ako kompleto. Kasi hindi ko pa nakikita yung tatay ko. Sabi ko, wag na muna. Tapos hindi ko na alam kung ano yung kasunod na nangyari. Bigla na lang akong nagising. So, ayun nga, narinig nyo naman na nagising ako. Ibig sabihin, na-survive na naman ako, na-revive na naman ang mama nyo. Ganun. So, nalampasan ko na yung taning ng buhay ko. Pangalawa, nalampasan ko yung 50-50. Lumaban ng mama nyo. Hindi ako sumama sa tawag ng liwanag. Kaya, kahit papano, tuloy pa din yung buhay. Kaya lang, nasa ICU ko that time. Tapos, ayun, maraming salamat nga sa mga doktor ko na inilaban ako. Kasi alam niyo, tuwan-tuwa yung mga doktor ko sa akin, mga nurse doon sa, Pasig General Hospital. Kasi bibo akong bata, diba? Alam niyo naman ako. Kailangan minsan pinapakanta pa ako, ganun, para maaliw-aliw sila. Kasi nga, sabi ko, napaka-positibo kong tao. Ayaw na ayaw ko yung may malungkot. Kaya yung mga kasama ko sa ospital, inaaliw ko sila. Kahit, syempre, kumbaga parang ang bigat-bigat na nung nararamdaman namin Pare-parehas kami, hindi namin alam kung hanggang saan na lang kami, hanggang kailan na lang kami. Kaya ginagawa ko doon ng inaaliw ko sila. Syempre as a stand-up comedian or nabuhay naman ako na masayahing tao talaga ako at masayahing bata sa lahat ng mga nakakakilala sa akin. Alam naman nila na napaka-positibo kong tao. Kaya yung mga kasama ko doon, inaaliw ko sila. Kaya yung mga doktor ko, mga nurses ko, talagang napamahal sila sa akin. Tsaka mahal din naman nila ako. Kaya siguro that time, ginawa nila yung paraan para mabuhay ako. Kahit siguro sabihin ko na, sinabi ko na ayaw ko magpabomba, hindi ko alam. Basta nagising na lang ako na, okay ako, buhay ako, parang ganun. So, maraming salamat ulit sa Diyos. Kasi syempre, yung 50-50 case na naranasan ko nung naghihingalo ako, nalampasan ko na naman. Hindi ako sumama sa liwanag. Ganun. So, ayun nga guys, napakaswerte ko na naman. Syempre, nalampasan ko ang bingit na kamatayan. Pangatlong buhay ko na yon, di ba? Kasi buhay ko, tapos yung tinaningan ako, tapos yung naghingalo nga ako doon sa ICU. So, until now, syempre, buhay na buhay pa ako. Pero that time, thankful ako kasi kahit papaano natapos ko yung 4th year high school, nakagraduate ako. Sobrang thankful ako kasi kahit papaano yung pangarap ko na makapagtapos kahit high school lang, nagawa ko naman kahit labas-masok ako sa ospital. Tapos, syempre, after nun, hindi na ako nag-aral kasi ang hirap naman pagsabayin yung nag-aaral kaya wala namang magpapaaral sa akin. So, ang ginawa ko, rumakatrakat ako. Actually, dati pa naman ako, bata pala ako, raketera na talaga ako. Kung saan pwedeng may pagkakitaan, nagtatrabaho ako, nag-hosting ako, kumakanta ako, nagiging alalay ako, tagalaba, or kung anong pwedeng pagkakitaan. Kasi syempre, ang hirap ng buhay, kailangan ko tustusan yung sarili ko, kailangan ko tustusan yung panggamot ko. Ang mamahal kaya ng gamot sa puso, sakit kaya ng mayaman yun, di ba? Syempre, wala naman akong ipatutustos sa sarili ko. Sabi ko nga, di ba, na sarili ko lang, ako lang yung bumubuhay sa sarili ko noon.
Wala namang may tumutulong sa akin, mga ilang kamag-anak, pero syempre hindi naman nila ako tawag dito, hindi naman nila ako obligasyon. Kaya syempre kailangan tulungan ko yung sarili ko. So, after nun, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, ang haba ng panahon, 'di ba? Tapos until now buhay pa din ako. Pero dumating ako sa point na napagod na ako uminom ng gamot. Talagang dumating ako sa point na inihinto ko yung gamot ko. Kasi dati, syempre, dahil wala akong pambili, dinadaya ko yung sarili ko. Minsan di talaga ako umiinom. Tapos, dumating ako sa point na parang sabi ko, ay, hindi naman pala ako sinusumpong, ganun, carry na to, ganyan. So, ayun, wag na wag nyo pong gagayahin yun. Kasi syempre, pag hindi tayo sumusunod sa mga doktor o nag-self-medication tayo, mas lalong lalala yung sakit natin sa puso. Kaya, disclaimer, wag na wag nyo pong gagayahin kung ano po yung narinig nyo sa akin. Kasi, delikado po lalo't puso yung sakit nyo. Puso yung sakit natin. Tapos, ayun, so, ayun nga, syempre tuloy ang buhay. Talaga namang bibong-bibong bata pa rin naman talaga ako. Hindi nyo mapapansin na ganun na pala yung experience ko, na tinaningan na pala ako, nag 50-50 na pala ako. Hindi nyo alam, yung iba dyan, ng mga kaibigan ko na nakakalala sa akin, hindi nila alam na may sakit ako sa puso. Kasi nga, bibong bata yung mama nyo. Ganun, masayahin, positibo. Ayoko kasi ng negativity. Kasi syempre, kumaga, pag negative ka sa buhay, parang mamalas-malasin ka, parang kung ano-anong may experience mong kamalasan kapag ka napaka-negative mong mag-isip, ganun. Kaya dapat positive ka lang. Lagi ka maniwala sa kakayanan mo, lagi ka maniwala sa Diyos. Yun lang yun. Yun yung sikreto. Tapos, yun nga, syempre dumating ako sa point na nasobrahan naman ako sa pag-enjoy. Yan, walwal dito, walwal ganyan. So, ayun, parang hindi ko na iniisip na may sakit ako sa puso. Parang kiniling ko sa Lord na wala akong sakit. Parang ganun. Parang in-enjoy ko talaga yung buhay. So, walwal doon, inom-inom dyan, ganyan-ganyan. So, may mga sakit sa puso, huwag na huwag yung gagayahin yun, ha? Kasi, katulad ko, dumating yung taon na 2019, which is last year. Ayun na, lumabas na yung resulta ng pagiging pasaway ko. Yun na. Dumating na naman ako sa point na labas-masok na naman ako sa ospital. Year 2009 is parang 5 beses akong na-ospital. Parang April, May, June, July, September. Actually, 6 na pala yata. Tapos, ayun nga, dahil sa kakulitan ko at katigasan ng ulo ko, syempre, walwalera ang mama nyo, na akala nyo naman walang sakit sa puso, pinagbabayaran ko last year, yung mga katigasan ng ulo ko. So, ayan ha, based on my experience, wag na wag yung gagayahin, na kapag may sakit kayo sa puso, babaliwalain nyo. Kasi ayun nga, gaya ng sabi ko, labas-masok na naman ako last year sa ospital. Tapos, una kong doktor na nag-check up sa akin, sabi nga magpa-opera na ako. Kasi nakita niya yung 2D echo ko ulit, kailangan ko na palang magpa-opera. Tapos, nung na-admit na naman ako, ng pangalawa, sinabi na naman ng isa kong doktor naman na magpa-opera na ako. 2 ng doktor ang nagsabi magpa-opera. Ayaw pa din. So, pangatlo, sabi magpa-opera, ayaw ko pa din. So, ayun nga, ayaw ko pa din. Kasi syempre natatakot ako sa 50-50 na naman na chances. Kumbaga parang ayaw ko isugol yung buhay ko. Kumbaga, kung titigil na ako sa paghinga, edi tumigil. Kung hindi pa, edi lover. Ganun. So, ayun na naman. Dumating na naman ako sa point na pinapapunta na naman ako sa heart center. Kasi matagal akong hindi nakapag-heart center. Last heart center ko is year 2012. So, after noon, sa iba't ibang hospital na ako nagpapa
bongga. Tapos, yun nga, sabi ng doktor ko na kailangan ko na talagang operahin, wag na akong patagalin, hindi na ako palalabasin doon hanggat hindi ako na-ooperahan. Kailangan ko na talagang i-push yung operasyon para sa mas mahabang buhay na gusto ko. So, ayun, syempre, nung na-admit na ako, ayaw na nga akong palabasin, gusto na i-push yung opera. Nag-isip ako kasi syempre sabi sa akin 1.3 million. Saan naman ako kukuha ng girl? Hindi naman ako mayaman. Diba? So, syempre ako, napakaswerte ko lang talagang tao na merong nag-aalaga sa akin na mabubuting tao, which is si Mayora Bernadette, tsaka si Mayor Maynard, yung buong Sabili family, Palomares family, na sobrang thankful ako kasi sila yung tumulong sa akin, especially Mayora and Mayor. Sila yung tumulong sa akin na paoperahan na ako. Sabi sa akin ni Mayora na, Bek, huwag mong problemahin yung gagastusin, kung kailangan na operahin, tayo nang bahala, madali na lang yung gastos. Pero yung buhay, pag nawala na yan, hindi na yan may ibabalik. So, syempre ako, thankful ako kahit paano may mga ganun tao na nagkikare sa akin. Kasi syempre ako, hindi naman ako laki sa mga magulang ko eh. Sa ibang tao ako lumaki. Kaya, sobrang thankful ako na kahit paano, meron akong nanay at tatay. Tapos syempre, si Daddy Asek, hindi ako pinabayaan na ever since na kami yung magkasama talagang dalawa sa buhay. Hindi ako pinabayaan. Tapos yung mga anak nila Mayor, sila Ate May, sila Kuya Francis, sila Papa Bon, sila Mama Ann, sila Ate Marga. Tsaka yung buong family nila talaga na hindi ako pinabayaan na mapunta ako doon sa langit. Agad-agad. Nilaban talaga nila ako. So, in-schedule na namin yung operasyon ko. Na-operahan na ako December 10, 2019, 3 p.m. So, habang hindi inaabangan ko pa yung operation ko, nagdadasal ako. Araw-araw ako nagdadasal. Sinasabi ko, Lord, kung ano yung plano mo. Kasi, syempre, 50-50 yung chance ko eh. Actually, sinabi pala ng doktor ko, 98% ngayon ang successful rate ng operation ng rheumatic heart disease. So, syempre, kahit pa paano, gumaan-gaan yung loob ko na magiging successful. Syempre, doon ako sa side na successful yung operasyon. Hindi ako doon sa side na dito, magiging failed yung operation ko. Syempre, doon ako sa positive way. Sabi ko talagang, Lord, kung anong plano mo sa akin, kung kailangan mo pa ako sa lupa, buhayin mo ako. Kung hindi na, syempre, sasama na ako sa liwanag kung nandiyan na yung sundo, di ba? Tapos, ayun, December 10 nga, inoperahan ako. Tapos, ito na, ikakwento ko na sa inyo kung ano yung nangyari nung operation ko. So, ayun nga, araw ng operasyon ko, ready ako. Ready ako kung anong mangyayari sa akin. Positive or negative, ready yung utak ko, ready yung katawan ko. Kung anong plano ng Diyos sa akin, tatanggapin ko. Bahala na si Lord, sabi kong ganun. Ibinigay ko na yung buhay ko sa Kanya. Sabi ko, Lord, kung anong plano mo sa akin, ikaw na ang maghari. Ikaw na ang kumilos kung anong plano mo. Gabayan mo ka ako yung mga doktor ko. Tapos, that time, syempre, kasama ko yung pinsan ko, si Duday, si Lalaine, si Deris, Tita Helen ko, yung mama ko, syempre yung papa ko, yung kapatid ko, na nagdadasal para sa akin. Syempre, sobrang thankful din ako sa kanila na hindi nila ako pinabayaan. Tapos, ayun nga, so, alas 3, ibinaba na ako sa operating room. Sabi ko pa sa mga doktor ko, we win as one. Kasi that time is yung, yung Olympics Kemerut. So, ang hashtag natin that time is we win as one. Kaya sabi ko sa mga doktor ko, we win as one. So, pagdating ko sa operating room, pinatagilid ako. Tapos, sabi, okay, Rani, ready ka na? Sabi ko, yes, doc. Ganun. Talagang energy akong ganun. Kasi ready ako ready utak ko, ready lahat. Tapos, bigla na akong nawala. Yun. Bigla na akong, hindi ko alam, nakatulog yata ako noon. Tapos, nagising ako 1 a.m. Nasa recovery room na ako. Pero hindi ako totally gising kasi groggy pa ako eh.
Sabi sa akin ng doktor ko, Rani, congratulations, nandito ka na sa recovery room. Sabi, successful yung operation mo. Yun lang yung naririnig ko, pero hindi ko nakikita totally si Doc kasi parang ako ano-ano po yung nakikita ko that time. Liwanag yung nakikita ko, hindi ko alam na kung dapat bang sasama or hindi. Pero sabi yun ng doktor ko na kapag nandun ka sa ICU, sa recovery room, may makikita ka talagang liwanag. Kung ano yung mga nakakabit sa'yo. Kasi nakatubo ako that time. May tubo ako na yung respiratory chemi, yung parang makatulong sa paghinga mo kasi after operation hindi ka pa agad makakahinga ng sarili mo. So may ganun ako, may tubo ko, hindi ako nakakapagsalita. Tapos marami pa akong mga kabit-kabit sa leeg, dito may kabit sa leeg, lahat. Mayroon pa akong nakalagay sa tiyan, meron ako yung parang granada na lagayan ng blood, yung tuluan ng blood, gano'n. Basta ang dami nakakabit sa ko. Tapos, parang nagising ako as in gising na talaga is 5 a.m. Yun, 5 a.m. gising.
tayo, kakayanin natin. Basta open-minded lang tayo. Tapos, malakas yung faith natin kay Lord. At syempre, punong-puno tayo ng positibong pag-iisip sa buhay. Ganun. Kaya kung isa ka sa mga may sakit sa puso, may cancer, or may mabigat na karamdamang pinagdadaanan, I'm telling you na laban lang. Huwag kang susuko. Isipin mo lagi yung goal mo, yung mga pangarap mo, para malabanan mo yan kung ano yung pinagdadaanan mo. Palaging iisipin mo na may Diyos na hindi ka pababayaan. Kasi tingnan mo ako, isa ako sa mga nagpapatotoo na walang imposible sa Diyos. Kasi tingnan nyo naman ako, di ba? Buhay na buhay. Kung ako ngayon buhay, ikaw mas mahaba pa yung buhay mo. Feeling ko sa akin. 'Di ba? Mas maging matatag lang tayo palagi. 'Di ba? 'Yan ang kaakibat natin, yung pagiging positibo, syempre yung pagngiti, ayan. Tsaka yung pagiging matatag. Sure ako malalampasan nyo kung ano yung karamdaman na pinagdadaanan nyo ngayon. So ayun nga guys, maraming salamat sa lahat ng mga nanood at tinapos itong video na ito. Sana na-inspire kayo, lalo na yung may mga mabigat na karamdaman, may mabigat na pinagdadaanan, na palagi yung iisipin na it's not the end of the world. Palaging may Lord na gagabay sa atin kung ano man yung pinagdadaanan natin. Sabi nga sa kanta, mga pagsubok lamang yan, kaya mo yan. So ayun, maraming salamat guys. So sa lahat mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe kayo kung gusto nyo. Syempre, kung ayaw, it's okay lang naman. So, ayan. Maraming salamat. Don't forget to click the bell button para palagi kang updated sa aking mga video. Thank you!